Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tikbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story. Ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Nagtipon-tipon ang lahat sa sala habang wala pang ilaw. Si Art at si Mang Ponso ay nagpunta muli sa Karatig Bayan upang kumuha ng gasolina para sa generator. Kaunti na lang kasi ang stock at kakasya na lamang iyon sa mga ilaw. Pinagitnaan ako ni Cherry at Amanda sa isang sofa. Pawang nakayakap sa akin. Kanina pa kasi ako nanginginig. Si Nino naman ay inatake ng di umano ayon kay Mang Ponso ay isang malaking ibon na tanging sa probinsyang iyon lamang makikita. Nagkaroon ito ng kalmot sa balat na agad na ginamot ni Pat na ang trabaho ay nurse sa ospital. Simula na magkasabay kaming pumasok ni Leon sa sala ay hindi na ako nagsalita pang muli hanggang ngayon. Bakas pa rin sa mukha ko ang matinding takot na ang buong pag-aakala ng lahat ay dahil sa takot ko sa dilim. Ngunit ang hindi nila alam ay may iba akong nakita. Hindi ibon ang umatake kay Nino. Natitiyak ko iyon. Habang nakasandig ako sa dibdib ni Leon kanina at nakakulong sa mga bisig niya ay naimulat ko ang mga mata ko at nakita ang anino ng kung anong uri ng nilalang na yon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kung ano man yun, kailangan kong makumbinsi ang lahat na ang lugar na ito ay hindi ligtas para sa amin. May kakaiba akong nararamdaman maging sa katiwala ng bahay na si Mang Ponso. Samantala, si Nino naman ay naging masigla na muli. Hindi raw niya naaninag ng gusto ang ibon ngunit amoy na amoy raw ang malansa at masangsang na amoy nito. Inakala pa nitong isa iyong malaking uwak nakakatapos lang kumain ng patay na hayop. Hindi ko naman masabi sa kanila ang nakita ko dahil siguradong magkakaroon ng mainit na diskusyon at siguradong ke-questionin ng mga ito ang kredibilidad niyon. Laking Maynila talaga kasi sila at hindi naniniwala sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Sinikap kong alisin sa aking balintataw ang imahe ng nilalang na iyon. Ngunit kahit na anong gawin ko, ay nagsusumiksik ito sa isip ko na tila apoy at tinutupok ang katinuan ko. Naalala ko ang nanilisik na mata ng nilalang na ito. Hindi ko mawari kung babae ba ito o lalaki dahil kulubot ang buong ulo nito at walang buhok. At higit sa lahat, ang bibig nitong nagdurugo at mangiting-ngiting na. Leon, I'm cold. Narinig ko si Angel sa tabi ni Leon. Katapat lang mismo ng inuupuan namin. Kanina, matalim na naman ang tingin nito sa akin nang magkapanabay kaming pumasok ni Leon sa sala. I remember how quick her expression switched. Nag-hysterical na itong umiyak at takot umano sa dilim. Nakita ko si Amanda na nagtitigil kanina ng tawa pagkakita kay Angel at kung wala rin lang ako sa sitwasyong iyon ay baka hindi ko na rin napigilan ang sarili kong matawarin. Shh, it's okay.
It's okay, Ange. Malumanay na ani ni Leon habang kinakalma ang babaeng tilas sawang nakapulupot dito. Nag-iwas ako ng tingin nang mahuli ako ni Leon na nakatingin sa kanila. Masyado na akong marami pang iisipin para dumagdag pa ang mga ito. Doon ako napaisip kung tama nga ba ang desisyon kong sumama sa bakasyong ng mga ito. Nang makarating sina Art ay binuhay na nila ang generator at nagkaroon na muli ng kuryente sa buong bahay. Nagboluntaryo naman si Amanda na ito na lamang ang tatabi kay Angel dahil tila may nais pa itong mangyari. Si Leon, Art at Raymond ang magkatabi sa isang silid samantalang kami ni Pat at Cherry sa katabing kwarto. Na makatulog na ang lahat ay nanatiling mulat na mulat ang aking mga mata. Hindi naman ako nagkape kanina tulad ni Amanda, ngunit ang epekto noon ay higit pa sa caffeine. Bandang 2:00 ng madaling araw nang bumangon ako para umihi. May ilaw naman sa hallway sa pinakadulong bahagi ng banyo. Paglabas ko ay nakarinig ako ng mga pagkalusko sa paligid. Nagsimulang tumayo ang balahibo ko kasabay ng panlalamig. Sinundan iyon ng pagsitsit ng kung sino sa may bandang likod ko. Sa may bandang teres, patungo sa direksyon niyon, at kung lilingon ako ay siguradong may makikita ko mula sa glass door. Hindi tumigil ang pagsitsit kaya unti-unti akong lumingon nang may marinig akong kalabog sa tapat ng pinto sa aking kaliwa. Napakunot-no ako. Bakante ang kwartong iyon. Nasisiguro ko dahil wala roon si Amanda. Sa kanya nakalaan ang kwarto, dapat, ngunit sinamahan ito si Angel. Kasunod niyon ay ang mga pag-ungol. Natutop ko ang bibig ko dahil natitiyak kong boses ni Angel ang naririnig ko. "Faster, baby!" Ani ni Angel. "Shut up, may makakarinig sa'yo." Bulong ng isang boses ng lalaki. Hindi na nasundan ng mga pagtunog. Mabilis na rin akong umihip dahil baka maabutan pa ako ni Angel at kung sino man ang kasama nito sa kwartong iyon. Pagtanaw ko sa labas ng teres ay walang tao. Hanggang sa humiga ako at makaramdam ng antok ay laman ang isip ko kung sino nga ba ang kasama ni Angel kanina. At bakit sa kaibuturan ko ay hinihiling kong sana ay hindi si Leon iyon. Kinabukasan ay tanghali na ako nagising. Nang matapos makapagpananghalian ay bumiyahe kami papunta sa isang falls upang mag-swimming. Kanina pa pala sila nakapaghanda at hindi na rin daw nila ako ginising dahil alam nilang late na rin akong nakatulog. Kinakausap pa rin ako ni Leon ngunit ako na ang umiiwas sa kanya. Kapag may sinabi siya ay tipid na akong sumagot sa kanya. Sa van ay kina Amanda ako tumabi. Si Nino ang naupo sa dati kong inuupuan. Nahuhuli kong pasulyap-sulyap sa akin pero umakto na lang ako na tila hindi sila nakikita ni Angel. Hanggang ngayon kasi ay buntot ng buntot ang babaeng iyon kay Leon. Pilit mang isang tabi ng isip ko ay sila nga talaga yata ang magkasama sa kwarto ni Amanda kagabi. "We're here!" Ani ni Cherry makalipas ang ilang sandali. Napuno ng excitement ang lahat maliban sa akin. Kung dahil ba sa mga kakaibang nakita ko o dahil kina Leon at Angel na hindi ko alam kung sila nga ba ang magkasama kagabi. Mabilis kami nakapag-assemble ng mga dalang gamit at pagkain pagkababa ng sasakyan. May ilang pagkain saglit na inihaw tulad ng pusit at chicken inasal bago kami tuluyang kumain. May 3 cottage sa batuhang bahagi ng falls. Tago kung tutuusin ng lugar na iyon ngunit ang mga cottage ay katunayang may mga nagsisipuntahan pa rin talaga doon. Nagtaka nga lamang
ako at sa kabilang cottage ay may bakas ng dugong natuyo sa mga batuhang ayon kay Mang Ponso ay nagkatay umano ng mga manok ang huling pumunta sa cottage na iyon. Ewan ko pero nakaramdam akong muli ng ginaw pagkakita sa mga bakas ng dugo na iyon. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang may isang grupo ang dumating at inukupa ang kabilang cottage kung nasaan ang mga bakas ng dugo. Mukhang kilala ni Mang Ponso ang mga ito. Nang matapos kasing kumain ng matanda, ay nakipag-usap ito sa isa sa mga nakakatanda sa kabilang grupo. Hindi rin mapagkakaila dahil lahat sila ay mukhang taga-lokal. Kapansin-pansin ang pagkakaroon nila ng hugis tatsulok na tattoo sa kanang braso, mapababae man o lalaki. At sa loob ng tatsulok ay mayroong imahe ng ahas. Maging si Mang Ponso ay mayroon ding ganoong tattoo. Iniimbitahan tayo ni Ka Pedring mamayang gabi. Magkakaroon daw ng salo-salo at inuman hanggang mag-umaga. Balita ni Mang Ponso na magbalik ito sa cottage namin. Sumang-ayon ang lahat at tila excited pa nga, maliban sa akin. Nanatili akong tahimik habang nagkikwento si Mang Ponso ng tungkol sa magaganap na salo-salo mamaya. Taon-taon talaga nagdadaos ng salo-salo dito sa amin. Tradisyon na rin kasi ng samahan namin yun. Merong mga inuman, kantahan at sayahan. Basta ang masasabi ko lang, magiging masaya ang gabing iyon. Ani ni Mang Ponso. Nakayuko na lamang ako sa kinakain ko. Lumipad ang paningin ko kay Leon upang mahuli lamang ito nakatingin sa akin. Nag-iwas ko agad ng tingin. Yun nga lang, meron silang hinihingi lang na pabor. Napatingin kaming lahat kay Mang Ponso. Naibaba ko ang hawak na kubyertos ng balingan ng matanda nang tingin si Leon. Kumabog ang dibdib ko. Maganda raw ang pangatawan mo, Leon. Hihiramin ka sana namin para tumulong sa paghahanda sa salo-salo. Sabi ni Mang Ponso. Walang problema, Mang Ponso. Okay lang po. Sige. Ani ni Leon na nag-isang linya na naman ang singkit na mata dahil sa pagngiti nito. Hindi! Sigaw ko. Nagtatakang mga matang nakatutok sa akin ang sumunod na namayani sa gitna ng katahimikan. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!